Hi, hello, kumusta ka? Guys, dito guys kung hindi familiar sa inyo ang sharing natin ngayon, dito guys subukan nyo ito ang ating cheese Estracel bread. Okay, mas kilala ito guys sa malilit na bakery na tinatawag nilang cheese pandesal. Nilalagay nila sa mga molde ng loaf, molde ng square na lagayan kasi nilagyan natin, or ginagawa nilang bilog or pahaba tapos pinagtabi-tabi. Ito guys sa recipe natin, ito yung sarili conversion at dito titingnan yung mabuti ang ating mga ingredients dahil may tamang sukat naman tayo dyan. At napakaganda nito guys, pandagdag sa inyong pan-deliver, pandagdag sa inyong paninda sa inyong bakery, or pang merienda at pang negosyo talaga ito guys. Dahil napaka low cost ng ating costing dito at ang outcome nito guys ay maganda. Ito ay almost 2 cups lang ang ating gawa, equivalent sa kalating kilo. O, kalating kilo ang ating 4 cups. Kasi 125 per cups ng flour natin ginagamit. So, pumapatak siya ng 4 cups. Okay? Andiyan naman guys, lahat ng ating mga ingredients, Ang katumbas nito guys sa ating mga depende sa klase ng ingredients natin ginilagay sa cups, in 2 grams, depende. Pero dito guys, sa ating paggagawa, talagang ibang-iba dito dahil hindi natin alam sa iba kung anong procedure, pero dito sa atin, basta masundan nyo lang, ito'y mano-mano basis pa rin guys sa itong gawa, mano-mano basis pa rin. Tingnan nyo lang mabuti guys sa ating gawa, basta sabihin natin na sari-sari or ito'y kasama sa sari-sari sa ating timpla, talagang malambutan ang ating timpla, hindi pwede dito na matigas. O tingnan mo naman ako pag nagmano-mano ha, ganyan lang ginagawa ko, hindi ko na kailangan pagurin pa sarili natin dyan. Basta once na nag-resting ka dyan in 2 times man lang, sigurado na yun maganda ng inyong dough. Makinis, malambot, at pwedeng-pwede na talaga sa guide sa inyo. Pero yan, halimbawa, maramihan ang inyong gawa, ay syempre gumamit na po kayo ng roller, spiral mixer, or dough kneader, or ano pa man na dough sheeter, yan ang gagamitin ninyo pag mass production ng inyong gawa. Okay? Dito guys, magtitimpla tayo ng ating hindi ko na pala napakita kanina, basta combine lang yan ng ating powder milk, sugar, at saka yung ating flour. Kailangan guys ang ating sukat dito sa ating pulbo, kung bakong tatawagin natin, ito yung breadcrumbs, kumbaga, ginawa natin, pero hindi ito lumang tinapay ha, ito made talaga siya ng milk boy o anumang gatas ninyong gagamitin. Margarine, kailangan talaga guys, balance talaga. Kasi karamihan ito na tikman ko sa ibang bakery, ino-observe ko, talaga namang wala kang malasahan kundi amoy margarine lamang. Oo, amoy margarine. At pagkalamig, sobrang tigas na. Pero dito sa ating gawa, super soft, napakalambot talaga guys, napakalambot. Ito yan, napakaganda din talaga sa ating gawa na ito talaga, napakaganda. Ayan sa loob ng ating pagpaalsa dyan, within 1 hour, ayan, first grouping natin, ay rising, okay? Ayan, hinahati ko lang yan. At pinuputol ko yan siya guys ng 40 grams, 40 grams. Tingnan mo naman ang ating dough, ganyan lang ako magpakinis sa ating unang pagpaalsa o resting natin. Kung makikita nyo kanina, halos hindi lagkit na lagkit ang ating dough dahil sa sobrang lambot nga yan, kasi pangit nga ito pag matigas. Kinabukasan lang, matigas na. Kasi ito binabasa pa natin sa tubig mamaya, babasahin pa natin sa tubig. Ayan guys, di ba nabilog ko na yan? Kung titingnan nyo, unti-unti siyang kumikinis. Sa ganung paraan, hindi siya kukunat hindi siya kukunat, napakagandang kagatin. Ayan hindi ko na napakita sa inyo. Aking naka-grease na yan ang ating lagayan, may grease na yung ating lagayan. Ayan, na-rest ko na siya almost 5 minutes lamang mula nung aking binilog. At ito naman akin siyang pinuputol ng 40 grams. Depende sa inyo kung magkano bintahan po dyan sa inyo. Pwede naman niyang ilagay natin sa tray at bilugin bago natin lagyan ng pulbo. Okay?
Sa akin na lang, dahil square ang aking lagayan, minabuti ko ng pahabain para magkasunod lang sila at magkatabi. Okay? Pag nagluto naman tayo nito, titingnan natin mabuti na hindi dapat lumampas sa 150 kasi mabilis itong masunog. O, ito ay lulutuin lang natin sa 15 minutes. Pero depende yan sa oven natin ginagamit. Basta, pangit siya pag sobrang tostado ang luto. Pangit kasi dahil dyan sa ating gatas na nilalagay natin dyan sa ibabaw, at saka yung ating flour at sugar, nagko-combine po sila, napakaganda. O ayan, sana inyo yung masubukan guys, ano, inyong masubukan yan ng ating style ng ating cheese streusel bread. O mas kilala itong tinatawag nilang cheese bread sa malilit na bakery, ano. Pero ito na may wala talagang cheese, kaya tatawagin natin siya talagang gamitin pa rin natin yung cheese na pangalan, pero cheese streusel bread, kumbaga. Okay? Ayan na, pag napahinga nyo ng konti ang inyong binibilog kanina, mga kahit tatlong mga 1 minute, pwede nyo na diyang ilagay sa tubig at tanggalin nyo, patuluin nyo lang, ipagulong nyo na dyan sa ating breadcrumbs, kumbaga, sa ating pulbo. Ayan. Titingnan natin mabuti guys ha. Ayan. At pinapaalsa ko lang siya halos sa 40 minutes lang ang pagpaalsa ko dyan bago natin sinasalang. Pangit yan pag nag-overrice kasi lumalapad sila, nawawala yung hugis sa sa isa-isa. Pag nagbinta naman tayo, pwede naman nating alisin yan isa-isa, yun ng pagkahaba. Pwede nating ibibinta yan. Nasa inyo yan kung magkano ang inyong bintahan. Basta, itotal nating mabuti ang ating mga ingredients bago tayo magpresyo. Ano? Huwag tayo magpresyo na, pwede na itong ganito. Kailangan talaga, ita times 3 natin. Yan lagi kong papaliwanag sa inyo. Ita times 3 natin. Para makabawi man lang tayo sa ating lahat na ginastos kasama na lahat-lahat dyan. Lalo na din sa ating labor. Okay? Guys, talaga kung sino kayang makaunang makagawa nito, mag-feedback kaya agad kayo at matikman nito. Napakasarap na timpla natin ito. Napakasarap na streusel, hindi nakakasawa, hindi nakakaumay kainin talaga. Okay? So maraming salamat guys. Huwag niyo kalimutang i-like, i-follow ang ating Learn Baking with SNJ YouTube channel at ang ating Learn Baking with SNJ Facebook page. Maraming salamat guys sa inyong pagsuporta sa atin, ano, sa ating mga baking tutorial videos, sa ating mga recipes. Pagtiyagaan nyo lang sundan ang ating mga sukat at procedure dyan sa ating video para inyong makukuha. Sinasadya ko talaga yan para inyong masundan ang ating procedure nang sa ganun makukuha nyo rin ang tamang lambot, ganda ng ating mga recipe and tutorial procedure. Oo, lalo ng ating outcome niyan. Napakaganda niyan. Ay, at kalating kilo lamang. Maraming salamat, ano. Huwag niyo kalimutan guys, i-share talaga ang ating mga video, ano, kasi sa inyong mga kaibigan, kung meron kayong mahilig sa inyong gumawa ng ganito, abay makakatulong tayo. Dahil dito, ito naman talaga subok na ang ating mga legit recipes. Ginagamit na po ito sa ating mga ka-bakers na nagsimula pa lang. Ginagamit nila sa kanilang negosyo. Okay, maraming salamat sa inyo guys. Thank you so much. Maraming salamat talaga. Ayan, hindi matapos ang ating video pag hindi natin talaga yan titikman at ating kakainin. Happy baking!